Alam natin na ang mga pating ay mga apex predator sa ating karagatan. Pero hindi alam ng karamihan, meron din silang mga kinakatakutang hayop. Ano ito? Iyan ang pag-uusapan natin sa video natin ngayong araw na ito. Kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Akalain mo, mga pating na yan, pero meron pa palang kinakatakutan? Silipin natin to sa video na ito. Makikita ang dalawang pating na kinukuhanan ng kamera. Mukhang ordinaryong pangyayari lang, pero maya-maya ay nataranta ang isang pating at tila ba nagpagulong-gulong ito sa tubig. Konting segundo pa at ang pating ay nawalan na ng malay. Ang pating na ito ay inatake ng isang malaking nilalang na kumapit lang naman sa kanyang ulo para hindi ito makahinga. Na-suffocate ang apex predator. Ang hayop na ito ay sobrang bangis at brutal, na tipong hindi man lang ito natakot sa pating, at ang nilalang na ito ay ang giant isopods. Sinakal niya ang pating hanggang sa mamatay para unti-unting kainin. Matapos mabawian ang buhay, ang mga giant isopods ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga halimaw na maaari nating makita o matagpuan sa kalaliman ng dagat, at maaari silang makita sa lalim na 500 hanggang 7,000 feet sa dagat. Yan ay lalim na hindi na kayang abutin ng mga divers. Minsan ang mga hayop na ito ay nahuhuli ng mga mangingisda. At minsan naman ay nahagip sila ng mga deep sea camera. Pero magugulat ka na hindi pa pala masyadong napapag-aralan ng mga hayop na ito hanggang sa ngayon. Pinapaniwalaan kasi na ang mga hayop na ito ay mga walang dalang panganib at mga scavenger lamang na nag-aabang ng kung ano-anong patay na hayop na mahuhulog sa pinakasahig ng dagat. Kaya pwede nating isipin na para silang janitor sa dagat. Pero isipin mo, hindi porket hindi sila madalas umatake sa mga pating hindi ibig sabihin nun hindi na nila kayang pumatay ng mga buhay na apex predator. Kita mo naman siguro yung video kanina. Kaya naman hindi natin masasabi na ang mga giant isopods na ito ay hindi umaatake sa ibang malalaking hayop sa dagat. Siguro, hindi lang natin madalas masaksihan. Para naman sa kaalaman, ang mga giant isopods ay may 4 na panga na nakadisenyo para kumapit at pumunit sa laman ng kanilang mga prey. 4 na pares ng panga. Totoo na mayroong teorya na ang mga giant isopods ay mayroong mahinang mata. Teorya pa lang ito. Kaya naman binigyan din sila ng evolution ng 2 antena para i-navigate ang kanilang environment. Dahil nga kinaya ng mga isopods na umatake sa mga pating kanina, ibig sabihin, hindi problema sa kanilang mahina nilang paningin kumpara naman sa kanilang ibang kamag-anak. Ang mga giant isopods ay hindi pa ganong kasalbahe. Ang Cotodae ay isang uri ng parasite na mas grabe pa sa mga giant isopods. Sila ay tinatawag na ectoparasites, meaning parasitiko. Sila ay tumitira sa balat o labas ng kanilang host, parang kagaya ng mga kuto at garapata na makikita sa mga aso. Sa mga isda, ito yung tinatawag na South Day, at halos lahat ng isda ay inis na inis sa mga parasitiko na ito. Ang mga maliliit na isopods na ito ay kumakapit sa balat ng isda, at syempre, sumisipsip ng dugo, parang literal na garapata. Para sa kanila, ang mga South Day ay palipat-lipat lang ng host na isda hanggang sila ay mamatay. Pumipili ng mas malusog o mas masarap na isda. Ang pagkakaroon ng parasite kung ikaw ay nakatira sa ating dagat ay hindi naman talaga kakaiba. Dahil halos lahat ng nilalang sa dagat ay mayroong mga kasama na nakadikit sa kanilang katawan. Mayroong pag-aaral sa topic na ito at lumalabas na nasa 13 hanggang kalahati ng lahat ng isda sa mundo ay mayroong parasitiko sa kanilang balat. Minsan, dose-dose nang makikita sa iisang isda lamang at mukha namang normal lang ito sa mga isda. Pero itong malala, minsan ang mga parasitiko ay mayroon ding sariling parasitic na nakakapit sa katawan nila. Halimbawa ang parasite na copepad. Ito ay nagkakaroon ng maliliit na linta sa kanyang katawan. Baka ngayong mga linta ay mayroon ding sariling parasite na nakakapit pero sa sobrang liit, hindi lang natin makita. So yan, parang garapata na may garapata na nagkakaroon pa ng garapata. Bukod sa mga giant isopods, meron pang hayop na dapat mas katakutan ng mga pating natin. Noong tagsibol taong 2017 sa San Francisco, nasaksihan nila ang pagkamatay ng mga leopard sharks na inanod sa kanilang baybayin.
And by just last month, buwan ng Abril, ang mga leopard sharks daw na namamatay at inaanod araw-araw sa kanilang beach based sa mga scientifico ay umabot na ng 1,000 pating ang nasaksiyan na patay sa lugar. Leopard shark pa lang ang pinag-uusapan natin. May mga kasama pa itong namatay na ibang uri ng pating at daang-daang isda na parehas din inaanod sa baybayin. Anong nangyari sa kanila? Nang buksan ng mga scientifico ang katawan ng mga patay na pating na ito, nakakita sila ng kakaibang nilalang na pumapasok sa loob ng ulo ng mga ito. Tapos kinakatay ang utak ng mga kawawang pating, parang tinunaw na asido. Bilang resulta ng unti-unting pagkain sa kanilang utak, nasiraan ng ulo ang mga pating na humantong sa pagkawala nila sa kontrol at pagka-stranded sa baybayin. Yung iba naman ay namatay na lang sa tubig at lumubog sa kalaliman ng dagat. Lumalabas na ang dahilan sa kabila ng lahat ng ito ay ang mga protozoan, isang single-cell na organism. Kilala ang protozoan na ito bilang Miamiensis avids. Kadalasan, biktima ng mga protozoa na ito ay ang mga farm fish lamang. At ang maramihang pagkamatay ng mga pating sa San Francisco Bay ay ang kauna-unang shark infection na siguradong masusundan pa sa hinaharap. Isa pang kakaiba ay kadalasan ng mga biktima ng mga protozoa ay ang mga isda na kung tawagin ay bony fish. Pero mukhang sa pagkakataon na ito ay nakahanap sila ng paraan para tirahin din ang mga pating ng karagatan. Narito pang isang problema ng mga pating sa dagat. Naranasan mo na bang mapuwing tapos parang ayaw mawala ng kung ano mang pumasok sa mata mo? Yung tipong masakit na kapag pumipikit. Pwes, alam na ng mga Greenland shark ang pakiramdam na ito. Hindi dahil sa buhangin na pumapasok sa mata, kundi dahil sa hayop na tinatawag na omatoko elongate. Sila ay mga uri ng parasitic na kumakapit sa mismong mata ng mga pating na ito. Siyempre naman, ramdam nila yan, lalabo ang paningin nila dahil sa mga parasite na ito. Pero mabuti na lang at hindi sila nakadepende sa paningin tuwing sila'y naghahanap ng pagkain. Kaya naman masasabi na medyo hindi naman delikado para sa kanila mga parasitiko na ito. Pero bakit nga ba sa mata dumidikit ang mga parasite na ito? Pues walang malinaw na sagot yan. Pero merong dalawang teorya. Una, ang mga balat kasi ng mga pating ay mahirap talagang kapitan para sa mga parasite. Dahil para itong liha, kung tutuusin, nakahawakan na ba ng baby na pating? Magaspang ang kanilang mga balat, kaya hindi ito basta-basta nadidikitan ng mga salot. Pangalawa naman, ay dahil kapag sa mata sila kumapit, malaki ang tsansa na mag-respond agad ang immune system ng pating para pagalingin ng sugat. At dahil dito, mas maraming sustansya ang makukuha ng mga parasitiko. At dahil nga magaspang ang balat ng mga pating, sinasamantala naman ito ng mga maliliit na isda para mag-alis ng mga lumang kaliskis. So parang nagpapalit-balat din pala ang mga isda. Nakakabigla lang dahil nang madiskubre ng mga scientifico ang bagay na ito, nagtataka din sila kasi pwedeng kainin ng pati ang mga makukulit na isda na ito na kiskis ng kiskis sa balat nila. Siyempre, pikon din ng mga pating, pero minsan umiiwas na lang. Pero mahirap din. Meron din namang mga hayop na walang pakialam sa reputasyon ng mga pating. Kung kilala silang nakakatakot sa dagat, walang pake mga leopard seal sa New Zealand sa bagay na yan. Hindi sila nakiki-good kind, hinahunting nila ang mga ito. Iilang hayop lamang sa dagat ang nakakagawa ng bagay na ito. Nung una, inaakala ng mga scientifico na kumakain lang mga leopard seal ng bangkay ng mga pating. Pero based sa huling pag-aaral nila, taong 2021, nakikitaan ng mga scientifico mga leopard seal na may sugat sa katawan na tanging pating lamang ang may kayang gumawa. Meron ding nakikitang remains ng mga pating sa kanilang mga dumi at hindi rin maintindihan ng mga scientifico kung bakit ginagawa ito ng mga leopard seal. Dahil pwede silang mapatay sa mga tinatangka nilang kainin. Siguro merong kakaiba o ibang lasa na masarap sa mga pating. Kaya naman siguro nananabik ang mga leopard seal na ito. Isa pa sa mga walang pakialam sa apex predator ng mga pating ay ang mga giant moray eel. Ito lang naman ang pinakamalaking palos sa karagatan. At kaya nitong pumatay ng maliliit na pating. 10 talampakan lamang ang laki at tumitimbang ng 66 pounds. Ang mga giant moray eel ay ang mga ambush predator. Halos wala silang pinapalampas na pagkain kapag dumadaan ito sa kanilang radar. Ang mga moray eel ay kakaiba din kumpara sa ibang palos. Bakit? Meron silang dalawang set ng panga, external at internal. Meron silang pangalawang bunganga na parang ahas din. Kinukuha nito ang hayop na kanilang nahuhuli para idiretso sa kanilang bodega. At ito naman yung kamukha niyan sa pelikula. Mahirap talagang isipin na ang pating ay pwede din palang makain ng ibang hayop. At yan din ang alam ng mga pating. Halimbawa, kumakain din ng mga pating ng octopus at hindi ito madaling mabiktima. Pero hindi palaging silang nagtatagumpay.
Isang aquarium sa Amerika ang nakitaan ng mga patay na dogfish shark. Sa ilalim nito, ang katawan nila ay halatang pinatay pero hindi maintindihan ng mga tao kung ano ang nangyari. Hanggang sa naglagay sila ng kamera at nakita nila ang isang malaking octopus na nakatira din kasama ng mga pating sa aquarium ay pinapatay lahat ng pating na napapalapit sa kanyang pwesto. Halos bawat isa na lumalapit as in parang may galit. Pinupulutan ng octopus na ito mga pating at pinaghahampas sa sahig ng aquarium at saka ito kakainin ng pira-piraso hanggang sa mabawian ito ng buhay. Pag nagsawa na siya, sa huli ay itatapon niya ito at pagpatay ulit ng bagong biktima. Akala nga nila nung una yung octopus na ito ang posibleng mamatay dahil sa dami ng pating sa aquarium. Yun pala yung mga pating pala nila ang dapat nilang inaalala. Bukod sa mga kalabang ito ng mga pating, meron pa silang masasabi natin na sadyang matinding kalaban sa dagat. Minsan hindi na hayop, kundi ang tubig na mismo ang kanilang kalaban. Teka, paano nangyari ang tubig? Merong mga microscopic na algae na nakatira sa dagat ng Gulf of Mexico. Kapag ang algae na ito ay nakapagparamdam, mainit ang panahon. Nagre-resulta lang naman ito sa red tide na siyang pumapatay sa halos lahat ng buhay na hayop na madadaanan nito. Ang mga algae na ito ay gumagawa-gawa ng sobrang lakas na lason na tumatambay na nagiging biktima ng red tide. Noong taong 2021 pa lamang, isipin mo sa sobrang dami ng hayop na namatay, binibilang na nila ito sa pamamagitan ng timbang para tumakas sa posibleng kamatayan. Ang mga isda pati na ang mga pating ay pumupunta sa mga inland waters gaya ng ilog at kahit nangyayari ang red tide taon-taon, palala lang ito ng palala dahil sa tumitinding global warming. Ito pa ang isang kinakabit ng mga pating pagdating sa ating mga tao, galit na galit sila sa atin. Hindi dahil sa hinuhuli natin sila, kundi pati na rin sa mga sari-sari nating naiimbento gaya ng shark cage. Para mas maintindihan natin, kailangan mong makita ang mga ngipin ng pating. Tama naman, nakakatakot at sobrang dami. Pero alam mo ba na mahuna din ng mga ito? Kahit pamaliit na injury lamang, maaari na itong matanggal. Sinadya kasi ito ng kalikasan para mga sirang ngipin nila ay kusang malaglag at agad mapalitan ng bagong ngipin. Madalas talagang malagas ang ngipin ng mga pating, lalo na kung malaki ang hinuli nilang pagkain, at lalo na kung buto pa ang makakagat nila. Ngayon, isipin mo, kung makagat ng pating ay hindi isang buto kundi isang dive cage. Tama, gawa yan sa bakal. Talaga namang baybay sa kalahati ang set ng kanyang ngipin. Pero huwag kang mag-alala dahil kaya ng mga pating na magpalit ng ngipin hanggang 20,000 sa buong buhay nila. San ka pa 20k ng ngipin at dahil 70 years ang tinatagal nila sa mundo, ay parang isang ngipin kada araw ang pwedeng masira sa kanila. At yan na nga mga kaibigan ang mga problema ng mga pating sa dagat na akala natin ay wala. Naway marami kang natutunan sa video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtuto. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.